Wala ka pa rin pera. Utang mo sa akin 200,000 kikitain ko. Ako yung taga dito. Wala akong utang sa'yo. Pinuntahan ni Cindy si Gina sa office niya dahil sa bagong konstitusyon na nilabas niya mula kay Wilson na ganamang sinabihan ni Gina na walang karapatan si Cindy na i-question ang desisyon ng asawa niya. Napagtanto ni Cindy na umaasa si Gina na may chance si Carlo na may mamana kay Wilson dahil anak din niya ito sa labas, na ang gusto lang ni Wilson ay ibigay lahat kay Caroline kaya binago niya ang konstitusyon nila para may dahilang maibigay niya lahat sa kanyang anak. Sabay sinabihan niya si Gina na sinasayang niya lahat ng ginawa nila kay Divine, na ginawa nila lahat para mawala siya. Sila Cindy at Gina ang nagpapatay kay Divine dahil siya ang totoong mahal ni Wilson at wala sa kanilang dalawa. Mayabang pang sinabi ni Gina na may bagay siyang ginawa kay Caroline na mas lalong naging balisa si Cindy dahil ang gusto nila ay maangkin nila lahat ng kayamanan ni Wilson at si Caroline ang humahadlang ng lahat. Si Gina ang nagpakidnap kay Caroline para ipapatay siya nang alam niya ay nakidnap na ang dalaga na hindi niya alam na nakatakas siya sa tulong ni Bingo. Pinasigurado naman ni Cindy kay Divine na siguraduhin niyang hindi mauungkat ang nakaraan dahil sa ginawa niya kay Caroline. Alam nilang dalawa na kapag nalaman ni Wilson lahat ng mga krimeng ginawa nila ay itatakwil na sila at wala silang makukuha sa mga yaman niya. Sinabi naman ni Gina na lawyer siya at hawak niya ang batas kaya alam niya ang ginagawa niya. Habang sinabihan naman ni Bingo si Caroline na iuwi na lang niya ang dalaga sa bahay nila dahil kung talagang mayaman siya ay babayaran niya ang 200,000 para matapos na ang usapan nila. Sinaad naman ng dalaga na hindi pa siya pwedeng umuwi at para makabalik siya ay kailangan niya ng tulong ni Bingo. Dahil dito ay nagulat ang binata na hihingi ng tulong sa kanya si Caroline. Kaya nilapitan niya ito, sabay nilapit ang ulo niya sa dalaga at pinaulit ang sinabi niya. Nilunok na ni Caroline ang pride niya sa sandaling yan dahil wala na siyang ibang malapitan pa. Habang nasa taxi na sila Bingo at Caroline ay tinanong ng binata kung bakit ayaw niyang humingi ng tulong sa mismong pamilya niya na babayaran nila ang 200,000 niya na pwede naman silang magreklamo sa pulis na kinidnap siya. Giniit naman ni Caroline na hindi siya papaniwalaan ng pamilya niya na kahit sabihin niya ang katotohanan, lalo't walang tumatawag at humingi ng ransom sa kanyang papa. Sinabihan siya ni Bingo na baka dati na siyang sinungaling kaya mahirap na siyang pagkatiwalaan. Dahil dito ay tinanong naman siya ni Caroline kung tinutulungan siya ni Bingo or iniinsulto lang siya. Agad namang sinabi ni Bingo na kung gusto niyang tulungan niya ang dalaga ay kailangan niyang sagutin ang lahat ng katanungan niya. Pinaliwanag naman ni Caroline na may ginawa siyang nakinagalit ng pamilya niya pero nanindigan siyang hindi siya sinungaling kaya natahimik na si Bingo. Giniit pa ng dalaga na babayaran niya lahat ng utang niya, na bibigyan niya ng interes pero utang muna niya. Dahil dito ay sinabi ni Bingo na tutulungan na niya si Caroline kaya agad namang sinabi ng dalaga na ang haba ng diskusyon nila bayad lang naman pala ang kailangan niya. Sinabi naman ni Bingo na may kailangang tubusin dahil may mali at may kailangang itama kaya natahimik ang dalaga. Pinaliwanag naman ni Bingo na kailangang siguraduhin ng dalaga na sa pagtulong niya ay hindi dapat siya mapahamak lalo na ang pamilya niya na kailangan nilang mag-ingat na dalawa na lagi siyang kasama sa lahat ng lakad niya at siya ang pipili kung saan siya titira para masigurado na safe ang dalaga, na siya ang batas at kailangang wag matigas ang ulo ni Caroline. Ling ang alam ni Bingo na pangalan ng dalaga. Pagdating nila sa lugar nila Bingo ay kinausap na nila ang landlord para sa kwarto na uupahan ng dalaga pero nang makita niya ang mga ipis ay nagtatatakbo siya at sumisigaw. Dahil dito ay ayaw manatili ng dalaga doon kaya no choice si Bingo na isama na siya sa bahay nila kung saan sa mismong kwarto niya na magkahiwalay sila ng higaan na nilagyan lang niya ng kurtina para division niya. Nagsisisigaw pa si Caroline nang niloko ng papi ni Bingo na may ipis kaya niloko naman siya ni Bingo na kung ayaw niya doon ay humingi na siya ng tulong sa pamilya niya
para makauwi na siya, pero nanindigan naman si Caroline na doon na siya sa bahay nila Bingo titira. Sa pagtulong ni Bingo kay Caroline ay mapapahamak siya, pero hindi niya iiwan ang dilaga na magiging dahilan na mafo-fall sila sa isa't isa. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.